Ito ang kwentong kasaysayan na mapapanood at masasaksihan natin ngayon sa ating video. Ang lalawigan ng Davao ay dating isang malawak na lalawigan sa Mindanao na matatagpuan sa rehiyon ng Davao. Dahil sa lawak ng lalawigan, hinati ito sa 3 bagong lalawigan sa bisa ng Republic Act No. 4,867 noong Mayo 8, 1967, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Calaunan. Nagkaroon pa ng karagdagang paghahati na lumikha sa Davao Occidental taong 2013 at Davao de Oro taong 1978, dating Compostela Valley. Ang rehiyon ng Davao ngayon ay binubuo ng 5 lalawigan at ang lungsod ng Davao na isa sa pinakamalaking lungsod sa Pilipinas at itinuturing na sentro ng Mindanao sa larangan ng ekonomiya, edukasyon at turismo. Si Rodrigo Roa Duterte ay may malaking papel sa kasaysayan ng Davao, lalo na bilang alkalde ng lungsod ng Davao bago siya naging Pangulo ng Pilipinas. Naging alkalde si Duterte ng Davao City sa loob ng mahigit 22 taon, mula 2088 hanggang 2098, 2001 hanggang 2010, at 2010 hanggang 2010, 2013 hanggang 2016. Kilala siya sa pagpapatupad ng mahigpit na batas at disiplina na nagresulta sa pagbaba ng krimen sa lungsod. Isa sa kanyang mga pangunahing pulisiya ay ang paglaban sa droga at kriminalidad na nagbigay sa kanya ng palayaw na The Punisher. Pinairal niya ang 24-hour Emergency Response System, Central 911, mahigpit na ordinansa laban sa paninigarilyo at curfew sa mga menor de edad. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, naging isa ang Davao City sa pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas at sa Timog Silangang Asya. Noong 2016, naging unang Pangulo mula sa Mindanao si Duterte matapos niyang manalo sa halalan. Bilang Pangulo, patuloy niyang sinuportahan ang kaunlaran ng Davao Region, kabilang ang malalaking proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build, Build, Build program. Ang Davao City ay patuloy na lumago sa ekonomiya, turismo at kalakalan habang hawak ng kanyang anak na si Sara Duterte ang posisyon ng alkalde. Kahit matapos ang kanyang termino, nananatili ang malakas na impluwensya ng pamilya Duterte sa rehiyon. Ang kanyang anak na si Sara Duterte ay naging vice-presidente ng Pilipinas noong 2022, habang si Sebastian Baste Duterte naman ang naging alkalde ng Davao City. Sa pangkalahatan, ang pamumuno ni Duterte sa Davao ay nagdala ng pagbabago sa seguridad, kaayusan at ekonomiya na naging modelo para sa ibang lungsod sa bansa. Laging tandaan mga kahistoryador, huwag limutin ang ugat ng ating pagkatao, ang kasaysayan ng ating pundasyon. Ang kwentong kasaysayan ng lahat ay kasama ka sa bawat kabanata.